So guys, ito nga pala ang Honda Click 125 version 3 na bagong bihis. Wow, ikutin muna natin yung kanyang kabuuan ng decals niya. Oh. Napakaganda, solid. Yan. Ito yung bagong bihis niya mga idol. So meron pa siya dito na pula. Ayan. Tapos meron siyang gray. Yan yung bagong bihis niya mga idol. Okay. So, i-update lang natin siya kung mayroong pagbabago dito. Okay, unahin natin sa harapan na mayroon po siyang letter M na naman na design. Same na A-old. So, M pa rin. Pagdating sa kanyang headlight natin, gumagamit po siya ng LED. Ayan po siya, LED. Then, daytime running light, same pa rin. Tapos, signal lights niya, LED po mga idol. Okay? Pagdating naman dito sa kanyang front fender, meron po siyang combi brake system na kung saan gumagamit po siya ng combi brake system sa kanyang pagpipreno. Telescopic fork ang gamit dito sa harapan, disc brake, 1-pot caliper, tapos nakamags po siya na may sukat na gulong na 90/80-14 at tubeless po siya mga idol. Pagdating naman sa likuran, okay, same pa rin sa old version 3. So decals lang pinagkaiba lang talaga. So LED pa rin, same pa rin ang itsura ng kanyang taillight. Signal lights niya, LED pa rin. Tapos may reflector dito. Okay. And then pagdating naman sa kanyang suspension, gumagamit po siya ng single shock absorber, drum brake. Mags po ang ginamit nito na may sukat na gulong na 100/80-14. Okay. Sa gilid naman mga idol, makikita natin yung decals niya na napaka-boldy, sophisticated, at napaka-sporty ng design nito mga idol. Okay? So meron nakalagay dito na liquid cooled, meron siyang kulay dito na kulay blue, and gray and white. Okay? Tapos ang pinaghalong kulay nga pala nito is white and black. Okay? So dito naman sa kanyang airbox, makikita natin na equip pa rin siya ng ESP or Enhanced Smart Power. Okay, dito naman sa kanyang crankcase, wala po siyang kickstarter kasi gumagamit na to ng ACG mga idol. Tapos itong kanyang footrest mga idol para sa pillion. Tapos ito yung kanyang side stand na meron siyang kill switch. Tapos ito naman yung kanyang center stand. So sa kabilang gilid naman makikita natin yung disenyo ng kanyang decals, same pa rin sa kabila. Okay, pillion footrest pa rin nandito. At nandito naman yung kanyang radiator mga idol, na kung saan liquid cooled nga ang gamit nito sa pagpapalamig ng makina. Then dito naman sa kanyang muffler, mayroon po siyang cover na plastic. Tapos dalawang kulay dito sa kanyang muffler mismo, which is yung gray and black. Okay? Tapos nandito naman yung kanyang tire hugger, na kung saan nandito naman yung kanyang coolant refiller. Alright? Pagdating naman sa taas mga idol, digital panel pa rin. Meron po siyang mga indicator like high and low, engine check, battery, etc. Tapos nandito meron po siyang double selector. So select and set po siya. Tapos dito yung pinaka-logo niya na Honda. Sa buttons naman mga idol, meron po siyang high and low, busina, then turn lights. Tapos electric starter button lamang. Tapos ang kagandahan nito, automatic kasi ito ay throttle control with brake lever sa unahan, then hand grip with brake lever sa likuran, na meron pong park lock lever na kung saan kung sakaling magpapark ka sa inclined o uphill road, hindi dadaos-dos ang motor mo. So napaka-useful niyan mga idol. Pagdating naman sa kanyang convenient features mga idol, unahin natin sa kanyang pocket na dalawa, which is yung isa is merong cover para sa mga valuable things nyo mga idol. At ang kagandahan nito sa merong cover, meron po siyang USB type charger. Okay, na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Dito naman yun sa kabila, yung pocket niya, na wala po siyang cover. So, mga easy access needs lang dito. Dito naman sa kanyang susian, gumagamit ng integrated shutter lock key na merong shutter lock, seat opener, then siyempre yung on and off niya. At pagdating naman dito sa may gilid, meron siyang seat opener button para dito sa kanyang compartment. Okay, pagdating naman sa kanyang upuan mga idol, simpleng tabas, ganun pa rin. Same pa rin, kalmot po sa traction ng kanyang cover dito sa kanyang upuan. At okay naman yung
upuan medyo malambot para sa wet packs, jog balls at eco. So pagdating naman sa compartment mga idol, so ganun pa rin, same pa rin naman siya. Malawak pa rin siya. Okay, marami siyang mailalagay. Pwedeng rep, sala set, kahit ano. Okay? So nandito pa rin yung kanyang fuel refiller. Yan. Present pa rin ang kanyang utility hook na kung saan malaking tulong sa sabitan ng yung bagahe or pinamili sa palengke. Siyempre, meron po siyang flat footboard. Siyempre, scooter to mga idol. So, hindi lang comfort and experience. Ang dulot nito, siyempre, pwede mong paglagyan ng mga extra baggage mo mga idol. Okay? At ito na nga mga idol, sakyan natin si Honda Click version 3 or 125 version 3. Ayan. Siyempre, so Honda Click user ako at sa 5'4" in height na katulad ko, siyempre pasok na pasok mga idol. So pagdating naman sa city driving, talagang napaka-experience ko na at napaka-dali siyang imaneho lalo na sa mga singit-singit, sa mga makikipot na mga traffic. So daily use talaga ang Honda Click 125. Kaya ito ang pinakamabentang 125cc category sa scooter mga idol dito sa Pilipinas. At pagdating naman sa kanyang convenience sa riding, so pwedeng-pwede po siya sa mga baguhan kasi automatic transmission lang siya. At the same time, maliit lang po siya at magaang. So, kayang-kaya na mayroong 58 kilo na katulad ko. Okay? So, recommended din ito sa mga baguhan saka lady rider na gustong matuto na magmaneho. Napakadali lang imaneho mga idol. At ito na nga mga idol ang price ng bagong Honda Click version 3 na bagong bihis mga idol. So, meron po siyang cash na 83,900. Down payment nito is 5,800. And para sa 3 years naman nito, sa kanyang monthly installment is 4,480. Via Guanzon, Santa Cruz, Zambales po yan mga idol. So, unahin natin dito sa kanyang handle or handlebar. So nakalagay dito Honda na merong pop-up na red and black. So kulay nga pala nito, meron siyang red and black mga idol. So maroon type po siya, parang ganun. So deeper color ng red po siya mga idol, ang kulay niya. Okay, dito naman meron po siyang black na letter M mga idol. So makikita natin, mas malakas, mas maganda. Yan ang ibig sabihin ng M na yan. Okay? So dito pa rin tayo sa kanyang unahan. So same pa rin. So, LED ang gamit nito sa kanyang turn lights. Okay, ito yung turn lights niya. Tapos, daytime running light niya mga idol. Dito naman kanyang headlight mga idol, no? So, dalawa po yan. LED po rin po ang gamit niya. Then, dito naman sa kanyang bandang palipik mga idol, makikita natin yung minimal decals na Honda. Chrome po siya mga idol. So, decals po siya. Tapos, merong pop-up na kulay black mga idol. Suspension naman ito, telescopic fork sa harap. So, disc brake po siya na single rotor. Then, 1-pot caliper. At ang mags nito ay may kulay na parang bronze mga idol. So, makikita mo pag special, bronze. Tapos pag ano lang, standard is black. Tapos, pagdating naman sa sukat ng kanyang gulong, 90 by 80-14. Tapos, tubeless din po siya mga idol. At mapunta naman tayo sa kanyang likuran mga idol. Same pa rin sa old variant na version 3. Okay, LED rin po ang gamit nito. Tapos nandito yung kanyang signal lights na LED rin po ang gamit niya. Tapos dito naman sa bandang ibaba, meron po siyang light reflector. At meron siyang Honda na sticker dito. At dito naman naka-intact yung kanyang plate holder sa kanyang back fender mga idol. Suspension naman ito sa kanyang likuran, single shock absorber, tapos mags po ang gamit niya dito. Drum brake po para sa braking system na mayroong sukat na gulong na 100 by 80-14 at tubeless din po siya mga idol. Ito naman yung airbox niya and crankcase niya mga idol na mayroon nakasulat na Enhanced Smart Power. Wala po siyang plus kasi 2 bulbs pa lang ito mga idol. Kasi 125 nga lang to. Then ito yung pinagkaiba niya, no? Yung minimalistic na click. Parang yung version ng 1. Ganito lang siya. Okay, sa kabilang gilid naman mga idol, makikita natin, meron po siyang muffler dito na may cover na plastic. So, same sa version na variant, na version 3.
Ganun pa rin, meron siyang pop-up dito na kulay silver, then black. Okay? Para sa kanyang muffler. Then, ang kaganda kasi nito ng 125cc is naka liquid cool na po siya. Ito yung kanyang radiator. So, maganda po siya sa cooling system niya mga idol. At ang dito naman mga idol, makikita natin yung kanyang coolant repeater. Okay? Pagdating naman sa taas mga idol, makikita natin yung significant and napakagandang digital panel na kung saan maraming information na dapat mo malaman. So may mga indicator siya na turn lights, high and low, engine check, temperature, then battery. So lahat na malalaman mo na dito. Alam ko may clock din to. Yan, sa mga naghahanap. Tapos may dalawang selector button. Tapos dito naman yung Honda na logo. Switches and buttons naman mga idol. Meron siyang high and low, busina, then turn lights. Sa kabila is electric starter button lamang kasi wala po siyang kickstarter. Dahil ito ay equipped na ng ACG. So, alternating current generator. Then, controls naman mga idol. Throttle control with brake lever sa unahan. Okay. Hand grip with brake lever naman para sa likuran na mayroong park lock lever. So, yung park lock lever malaking tulong just in case na mag-park ka ng inclined o uphill road. Malaking tulong ito mga idol. Okay. Convenient features naman mga idol, unahin natin yung kanyang susian na merong takip or shutter lock key na kung saan safe ito sa mga magnanakaw. Then meron po siyang seat opener button. Okay. Pagdating naman sa kanyang mga lalagyanan or pocket, so meron ditong isa na wala po siyang cover. Samantalang dito naman sa kabila is may cover. So just in case na mag-charge siya, pwede dito dahil meron na siyang charging port area na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Applicable ito sa mga nagtatrabaho ng marangal na delivery rider mga idol. So speaking of delivery rider, meron po silang sabitan dito. Okay, na kung saan pwede mo isabit ng kung ano-ano at meron po siyang flat footboard na malaking tulong sa extra baggage nyo mga idol. At dito pala ito yung compartment niya para sa battery. Okay. Dito naman sa kanyang upuan mga idol, makikita natin yung cover niya, hindi naman siya dulasin siya, yung texture niya. Tapos pagdating dito sa meron po siyang 5 stitches pang. Tapos pagdating sa kanyang foam is okay naman siya, malambot dito. Then dito naman medyo manipis sa kanyang pillion area. Sa grab bar naman yung mga idol, bronze din siya mga idol yung kanyang kulay dito. Katulad ng kanyang mugs dito. So parang classic design siya. Kasi yung kulay niya brown. Parang brown bronze ba, ganun. Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height. Kung pasok ba ito sa mga may average height na Pinoy. Katulad ko, I'm 5'4" in height mga idol. So, Honda Click user din ako mga idol. So, walang pinagkaiba. Goods pa rin naman. Tiptoe nga lang mga idol. Pero hindi naman siya gano'ng kataasan. So, okay pa naman siya sa mga merong average height. Mga 5'4" pababa, pwede pa naman siya. So, just in case na gusto nyo siya ibaba, palitan nyo ng gulong, tapos medyo ipalower lang nyo ng konti. Gusto na siya mga idol. So, pagdating naman sa kanyang bigat mga idol, syempre magaang naman siya. Okay na okay sa mga may kaliitan at kanipisan ng katawan at sa mga lady rider mga idol. So, pasok na pasok talaga sa Pinoy. Kaya mabenta itong Honda Click 125. Okay, pagdating naman sa presyo via Honda Guanzon. So ito na nga, balik tayo sa Honda Click 125 Special Edition. So 86,900 po siya mga idol para sa cash. Down payment is 5,800. And ang monthly 3 years naman ito is nagkakalaga ng 4,572. Yan. So sa mga naghanap ng Special Edition, punta na po kayo dito sa Guanzon Masinloc branch.